We just landed at Hong Kong International Airport. We will be withdrawing via Citibank. 34.6 yung whole trip na po. May nang agad kainan sa baba ng hotel natin. Hey guys! Welcome back again to another episode, and for today, nandito tayo ngayon sa Runway Manila because we are flying to Hong Kong! Yeah, we're on our way to Terminal 3. Nandito tayo again sa Runway Manila. Nag-walk lang kami kasi galing kami ng Newport. And sa hindi nakakaalam, yes, meron yan connecting from Belmont Hotel, na nakarin nyo lang yan, to Terminal 3. Convenient. Kesa mag-grab pa kayo or para hindi na kayo umikot. Today, mag-check-in tayo. Bayad na rin yung ating travel tax per usual kasi ayaw na nating ma-hassle na pipila pa tayo. Although online, may additional 50 pesos lang per passenger. So, at least hindi na din tayo ma-hassle and diretso na tayo check-in ngayon. So, we're flying pala today with Cebu Pacific and i-insert ko na lang dyan below yung price ng ating round-trip ticket. Okay? Paglabas nyo ng Runway Manila, meron na din palang mga kainan dyan. So, siguro if before kayo mag-check-in, pwede naman kayo pumunta dito as long as hindi pa kayo pupunta ng immigration, syempre. So, before na lang kayong, if ayaw nyo kumain sa loob, maraming kainan doon. Yan lang yan, paglabas mo ng Runway Manila. And then dito, sa nilakad mo pa ng content dyan na sa baba yung mga check-in counters. So, may KFC din, may Mary Grace. Pero kapag umakit ka pa dito, meron pang mga food court. May mga kainan din doon sa taas, marami actually, kesa sa loob. So, mag-check-in muna tayo kasi hindi natin dito kakain dahil ayaw natin mahasal sa immigration. Hindi kasi natin ma-anticipate if mahaba or maiksi lang yung pila. So, time check. 10:54 AM. And look at the line. Wala. Diba? Non-existent. So, bugsuan talaga yung tao dito. Kasi last time na nag-setback din ako, mga 5 AM, 6 AM. Sobrang haba ng pila. Kasi parang halo yung domestic and international. And thank God, walang masyadong pila. So, check-in na tayo. Okay, naka-check-in na tayo. Mabilis lang. Parang 15 minutes or less. And yeah, immigration na tayo. Later, i-share ko sa inyo yung magiging questions sa atin. So, see you guys later. So, hello guys. Down na kami sa immigration and all. So, dito kami ngayon sa Bluesmith to have our lunch. And actually, nag-try kami pumunta sa Marhaba to stay. Kaso nga, sobrang haba ng pila kasi nga, sarado na yung Pugs Lounge dito sa Terminal 3. So, we had to go down and find another place. So, nito kami napunta sa Bluesmith. Share ko na lang yung immigration process namin, yung naging questions. The immigration took mga 15 minutes or less. Like, 5 people lang yung nakapila. 5 kami. Kasama na kami dun sa 5 na yun. And yung tinanong lang sa akin is the usual questions like, work, private, or government employee, and kailan babalik. Yun lang yung 3 questions na tinanong sa akin. Ganon din kay Rai. Siguro tip na lang din, like, make it a habit or like a necessity na ilagay nyo na sa bag nyo or sa phone nyo yung usual requirements na hinahanap like COE, leave form if your company has it, and return ticket, cloak activities if meron, piniprint namin yan lahat. Dine-prepare namin just in case hanapin siya. Also, nagdadala din ako ng company ID and health card just to prove na I have ties here in the Philippines, so nag-work ako dito. So yun, just a tip lang. While waiting, I would like to share you yung mga apps na dinownload ko for our Hong Kong trip. So first dyan is yung MTR mobile na app. So doon makikita nyo yung mga route ng train and anong oras na dating, ganyan. And of course, yung fare matrix, andyan yan. Next is yung city bus. So hiwala yung app ng MTR nila and yung bus. So ganun din yun. Makikita din nyo kung anong oras yung dating and yung fare, kung magkano. And then, followed by Disneyland. Syempre, if you're planning to go to Disneyland, you need to download the app kasi doon yung makikita yung waiting time ng mga rides, kung gano'ng katagal. And of course, yung mga showtime kasi may mga areas na may mga show. So, doon nyo i-check yun lahat. And then, next is, hindi na ako nag-download. Pero yung iba, nagda-download sila ng My Observatory na app kasi doon nakikita yung weather forecast ng Hong Kong.
Pero ako, hindi na ako nag-download dahil magre-rely na lang ako sa kung ano yung nasa phone. Next, of course, very, very important is yung Google Translate. So, yung Google Translate, magagamit mo yan pag magta-translate ka ng mga items. So, need yan. And, ayun, if you need to converse, syempre, magagamit no yung Google Translate to communicate din sa ibang tao doon. Next na need nyo i-download is yung Klook app. So, then bakit Klook? Hindi ba pre-book na lahat ng activities? Yes, pre-book na lahat ng activities namin. However, sa case ng Hong Kong, medyo iba dahil known si Hong Kong sa medyo fluctuating weather conditions. So, example niyan is yung Hongping 360 na cable car. So, hindi namin siya binook. Ang plan namin is ibubook na namin siya the night before nung scheduled trip namin kasi we need to check muna if okay yung weather conditions dahil there are times that they have to reschedule your cable car trip dahil nga due to bad weather conditions. So, syempre, hindi sila mag-operate for safety reasons. Hello everyone, we have just landed at Hong Kong International Airport. Hey guys, we just landed at Hong Kong International Airport. So approximately 2 hours yung ating naging biyahe. So ngayon, we're walking papunta na sa immigration. And by the way, wala na kayong need na fill outan or i-prepare your documents upon your arrival here at Hong Kong kasi wala na silang arrival card. So we just need to show up sa immigration, get your baggage, undergo customs. And per usual, yung ating travel wiper, of course, travel recommends, subok na subok ko na yan, like for the longest time, yun at yun lang yung binubook natin. Guys, magte-train pa pala kami papuntang immigration, so we're just waiting for the train to arrive. So every ano naman yun, 2 minutes, 3 minutes. Nakalabas na kami ng arrivals and ngayon ang goal namin first is mag-withdraw. Pero for your information na lang as well, dito sa arrivals A hall, paglabas nyo dyan, andoon yung mga wifi. So dyan nyo ipipick up if ever nagbook kayo sa Klook or if bibili na lang kayo on the spot, dyan yan. If you're planning to go to the city via the MTR, so meron sila Airport Express, dito nyo yan i-claim. So, kasi meron din nabibili sa Klook, do? Pero meron din dito, ayan. So, dun yan sa... Wait, let me zoom in. Ayan. Sakto rin yan paglabas na arrivals hall. There. Okay, so nakita na namin kung nasa yung Bank of China. Nag-ask na lang kami para mabili. So, dun siya, from arrivals hall, right? Tapos dito, may kita nyo to. May construction kasi. Pero yan, dyan sa may construction, dire-diretso yan. And then, turn left. We found it! Bank of China. So, dito tayo mag-withdraw. So, you have actually 2 choices to withdraw sa Bank of China or mag-withdraw sa HSBC dyan sa kabila. Pero we chose dito sa Bank of China kasi according kay Rai, mas maganda yung exchange rate dito sa Bank of China. So, we'll see. By the way, we will be withdrawing via Citibank and we'll see if magkano yung palitan natin. Okay. Okay. Should choose English. Charge my account in HKD. Okay, perfect. Okay, so chinek ko agad kung magkano yung naging exchange rate natin. So, ang winadraw natin is 2,500 HKD. So, ito yung na-charge sa atin, 17,830. So, ito yung palitan, 7.13. Guys, so nga pala, di ko na pinakita sa inyo na hindi kami nag-purchase ng Octopus card kasi meron na kami naman ng Octopus card sa mga kamag-anak namin na nagpunta rin sa Hong Kong para at least medyo tipid tayo kahit pa paano. And share ko na lang din sa inyo na nakakonect siya sa Apple Wallet ko. And dito yan sa 7-Eleven, nag-load na lang kami ng 300 HKD each for the duration ng trip. So, hopefully, kasha siya. And tingnan natin, pwede naman tayo mag-reload again sa mga convenience stores. Ngayon, sasakay na tayo ng bus going to TST kasi nandun yung ating hotel. So, tara. O, diba, pabalik-balik tayo. So, galing na tayo dito kanina. Yun yung dinaanan natin para mag-withdraw. Tapos, bumalik na naman kami dyan 7-Eleven para mag-load naman. Kasi hindi namin sure if pwede sa mga stations or kasi yung mga machines na loadan ng Octopus card if naka-Apple Wallet. So, hindi namin sure. Kaya doon na lang kami sa 7-Eleven nag-load. And then, now, bumalik kami dito
Kasi dito yung sakayan going to bus station, yung A21 bus, yun yung sasakyan natin going to TST para makapag-check-in. Ayan, tapos makikita niyo tong bus terminus na yan, na sign. Hanapin natin. Ayan, A21 nakita ko na. 1912. So may lagayan naman ng luggage dyan. Tapos, dalawang floors yung bus. Pinili na lang namin na dito sa baba. Kasi para nakatapat kami dito. Para na namin ka sa station na. And yung advantage pala, bakit nakakulit ko sa Ferrari, is may kita ko yung history na pinagamit ako ng passport. So, ayan, nakalagay yun. Ayan, 34.6 yung whole trip na to. Hey guys, so we just got off the bus and right now, hanapin natin yung ating hotel. So we are checked in sa TST sa Haridela Mansion, specifically sa Legend Guest House. But, gagawan ko yun ng separate video if you are interested or if you're planning to stay as well sa ating hotel. So, meron tayong separate video for that. Guys, dito kami magsistay. So, watch nyo na lang yung separate video. Diyan kami stay sa Haridela Mansion. Hello guys! We're back and naka-check-in na rin kami. So, ngayon, 9 PM na. Super duper late dinner na to. Maghahanap muna kami ng dinner place bago tayo magplano kung anong gagawin natin ngayong gabi. Ang dami ng agad kainan sa may baba ng hotel natin. Oh. So, tingnan natin saan tayo mapapadpad. May grocery store doon. Bugatan gawin ng tulog kami yan. Daming kainan dito. So, inikot lang namin yung sa may bandang hotel natin, sa may Haridela. Nag-right kami, tapos nag-right. Ito na yun. Puro kainan. Dito na lang tayo kumain. Sa Asay. Asay. Ayan. Ayan yung mga food. Tara! Food is here. So, ito. Hindi ko alam kung ano ito. Parang stir-fried na pork and vegetables with rice and soup. This is 58 HKD. And then, kay rice, parang Hainanese chicken. Meron din siya ng milk tea na yung kita ko. May kasama na. And soup. So, 58 HKD din yun. Kain po. Lasang naglagaan ng corn. We're done eating, so to be honest, it's not to my liking. It's matabang. Yeah, matabang siya. Huh? Pero, I don't know, maybe preference nyo if gusto niyo matabang, pero ako nilagyan ko na ng toyo, hindi ko talaga gusto. So, pero okay lang, at least nabusog naman tayo. Pwede na. May nakama-cross kaming supermarket, so pupunta tayo dito sa baba eh. Tingnan natin anong metro. Kasi we need water. Iba lang na ito eh. Saan na ba ito? Wala, lang liyato na. Baka ba? Ano to? Ang cute. Parang probiotics ba to? Anyways. We just need to find some water. Yung malaki na sana. Although meron kasi free water yung hotel. Na-expect ko kasi naka-dispenser. Doon sa isang floor, doon sa anong tawag doon, yung lobby, yung 13th floor, meron kasing dispenser. But doon sa 12th floor, wala. Meron lang sila yung mga gallons of water. So, medyo nag-alangan kami kasi what if na-refill lang yun, gano'n. So, yun. Kaya bibili na lang kami ng bottled water. Ito mo naman ito. Ang cute ng Coke. Ang taba. Ayan, ganito yung nasa hotel natin. So, na-sketchyhan lang kami. Baka kasi refill lang somewhere. So, bibili na lang din kami. Pero dito tayo sa 19. 19 isang ganito. Success.说something acid. Gross daw. Huh? Naintindihan? So, ngayon, pabalik na muna tayo ng hotel. Alas 10 na ng gabi. Ito tayo yung lalakad. Diyan, bawal dito tumawid. Sumunod tayo. And share ko lang din yung hotel natin. May malapit na Lungfung Mall. So, but right now, di muna tayo pupunta doon dahil
late na. So I think it's time to end our vlog for today. For our first night here at Hong Kong, magpapahinga muna kami. But then again, if you want to watch yung ating separate vlog for the hotel review dito sa Harilela Mansion, ililink ko yan dyan sa taas. Somewhere dyan sa taas. Or kaya dito sa description box below. Again, this is Stendy Vieja giving you contents, anything and everything under this. Thank you guys for watching and I'll see you on the next one. Bye!